napapansin nyo, iba na naman ang dala nating motor. Bali, ito na nga, si NK400 version 3. So, yun na nga, nagpalit na tayo ng motor. Isa sa mga pangarap natin na magkaroon ng 400cc. Maraming cc! Nabili natin to, which is second hand. So, relevant pa ba mga master ang pagbili ng NK400 ngayong 2025? So, syempre, para sa akin, all the way is okay. Goods na goods to, tropa. Dahil syempre, ito naman ang mga pinaka-budget friendly na motor na makikita natin sa market na 2-cylinder. Nagustuhan ko lang dito syempre, big bike, yeah. Which is China made. Uy, China lang yan. 400cc naman. Maraming cc. As in, siguro mga 2 weeks pa lang namin to hawak, yung motor na to. Itong ating bike, so bike na ang tawag natin. Alright. So ayan mga master, itong motor na to grabe sobrang bigat. On our first day nung inuwi namin, natumba agad kami. Buti na lang standing position kami. Standing position, natumba yung motor sa kaliwa. So bali agad yung clutch lever niya, bali. Bumili ka agad tayo sa Shopee o Avanza nyo, hindi na sa stock. Buti na lang, mabilis ang response ni Shopee. Anyway, dahil gusto ko syempre, pagka meron tayong bagong unit na gamit, the best thing kailangan mong gawin dyan, o kailangan kong gawin, kumbaga magre-reset sa akin yung maintenance. Although sabi naman ng previous owner, 1,000 kilometers pa daw for the next change oil. And then yung fuel, the oil filter, next change oil. So kung nag-change oil ngayon after 1,000, so the next change oil, yung second change oil, papalit ng oil filter. Pero ako, gusto ko reset Baga sa akin, dapat alam ko kung kailan ako magsisimula, kailan ako mag-maintenance ulit, di ba? So, yun ang pinaka-maganda gagawin natin pagka may mga bago tayong unit. Ang plano ko ngayon, pupunta tayo kay Mirgo Moto Accessories C5. Bali, ang ipapagawa ko, syempre change oil, palit ang oil filter, papano natin siya, general PMS. Papalinis natin yung throttle body para makita na rin natin kung paano yung ginagawa ng general PMS, full PMS ng NK400. Saka syempre, dahil plano ko na kang ipalipat ko sa pangalan ko, kailangan ko nga ipa-check yung mga brake lights niya dahil yung brake light nga niya sa likod, naka-steady lang siyang kumbaga yung pag nagpreno ka, di ba, parang may secondary light yung umiilaw, yung parang high niya. So ito kasi naka-steady na lang siya. I think may problema yung hydraulic brake switch. So kailangan kong papalitan yun. So sana meron din siya kay Virgo para lahat dun, all goods na, no? Magpapalit na rin ako ng kanyang busina. So, lahat, tatry natin na mapagawa lahat dun para isang na lang, isang bagsakan na lang. Isang pikitan na lang ba? So yan, tropa. Kita ko silang mamaya, no? Tara na, diretso na tayo dun. Kaya na lang ulit, pag nasa Mirgo na. Makikita na natin daw yan dito sa bandang right side. So itong kalsada na to mga master, C5. So papunta doon is south. So yung kabilang side naman is papuntang north. Sana wala pang tao, no? Kasi medyo dami na rin nakakilala kay Mirgo Ayun, Mirgo. Sa kabila sa po doon. Ay, yung malaki. Ay, ito harap ng jeep yun. Harap ng jeep? Okay. Thank you. So, dito daw, sa kabila. Virgo. Ito. Virgo Big Bike Clinic. So, nandito tayo. Virgo Big Bike Clinic. So, kabubukas lang.
Naglilinis pa sila. Oh, Papa PMS, PIAA horn. Meron pa kayong ano dyan, yung brake light switch, hydraulic? O kasi ano na siya parang naka-tape na lang. So parang naka-steady na yung high niya dito sa ano. Pasok na lang. Yung marunong. Pag ganyan ba, boss? Pwede na diretso patayin? Hintayin mo muna yung fan. Okay. So guys, nandito na tayo sa Mirgo Big Bike Clinic. So iba na yung kanilang pwesto, no? Meron dati doon, yung una kong napanood na vlog nila, yung maliit pa yung shop. So siguro doon lang yung mga smaller CC, tapos dito yung para sa big bike. So ang pwesto nila mga master, dito sa may itong C5, C5 na to, itong papuntang north. And then yung kabila naman is yung papuntang south. So eto na yung ating bike. Simulan na nilang baklasin yung mga dapat baklasin. So ayun nga, ang ipapagawa ko dito ay general PMS, and then change oil, palit ng oil filter, tapos PIA horn. So ayan mga master, so simulan ng baklasin. So ito yung ating throttle body. Mukhang malinis pa naman to. Issues lang tayo ng konti kasi first time natin makakakita ng loob ng big bike. So ito yung throttle body niya. Tapos ito yung kanyang mga cylinder head. Dito nakalagay yung spark plug. So sana hindi na kailangan palitan yung ibang pyesa, no? Dahil mayayari tayo kay Commander. Ito mga master, yung injector cleaning natin. Yung unang salpak niyan, yung sa right side, medyo hindi lumalabas yung liquid dyan. So barado yung isa. So ito, nakikita naman medyo ano na siya, lumalabas na yung liquid dyan. So yan ang ginagawa nila para maglinis ng injector. So ayun ang tawag dun, auto fuel injector cleaner and tester. So isyoso, natanong ko mga master kung anong tawag dito sa part na to. So ang tawag daw dito is air suction valve. So ang ginagawa daw niyan, yung gasolina na hindi pumapasok dito sa throttle body, tama ba? Yung hindi pumapasok sa throttle body, dito siya pumapasok. Yung technology yung Euro 4. So right. Yung throttle body natin mga master. So una kong tingin kanina, malinis. So pinunasan lang pala. So ito ang likod niya, ang loob. So ayan. So dito na talaga siya ng linis. Alright. Napege tayo kanina. Tapos ang gasolina na ito, sir, kailangan pula talaga. Hindi naman sinabi na 91. Nakalagay sa manual, unleaded. Unleaded, oh. Kaya lang, syempre. Para sa atin dito, kasi nasa Pilipinas tayo. Dito medyo mas Mainit. Tsaka yung pula kasi less carbon yun. Carbon deposit, no? Medyo Yung ginagamit ko, okay, wala. Pero mas matagal siya na-i-stock, mas maganda unleaded. mas matagal na Iwas sa yung pula kasi gaya niya, nagagabi. Oo. Ayun, gami yan. Okay. Gami. Yung unleaded, hindi nagaganito. Kasi ito, mas maraming chemical to. Okay. So, yun. So, kung medyo hindi mo nga ginagamit or garage queen ng motor, mas maganda kung unleaded. Sa akin siguro unleaded yan kasi parang weekly ko lang siya nagagamit. So, check natin yung rubber damper. Goods pa naman daw siya. Kasi madalas talagang nadudurog to eh. Siyempre sa impact ba naman sa hatak ng motor natin. Medyo, kahit sa mga smaller CC, tulad ng RS natin dati, madalas madurog tong ganito. Ang ginagawa natin dyan dati, nilalagyan ng racing interior, ginagamit dati dyan eh. May smaller CC. Wala pang pambili ng rubber damper. Lagyan mo lang ng ano yan, interior, goods na ulit yan.
Yung bearing sa Rogs pa. Ano na lang. Gagrasahan na lang. Ayun mga master, lalagyan na ng grasa yung bearing. So high temp talaga ang nilalagay dito, lalo na sa mga ganyang bearing kasi syempre takas-tasan, bakal, mabilis uminit yan. Kailangan talaga dyan high temp para hindi siya nalulusaw or nangyayari dyan, nagsasabaw kasi kapag hindi high temp ang ginagamit. Tsaka long lasting kapag high temp grease ang gagamitin. Ayan mga master, oh. Nililinis throttle body. Ito yung papalit natin na busina, pang Rabasu. Lakas yan. Ang problema kasi dito yung stock na busina natin hindi na gumagana, minsan nagbabibrate lang, so as in wala talagang tunog. So I decided na magpalit na ng piyaya na busina. Linis eh. Alright. Yung mga ano niyan, sir, papalitan din eh, no? Yung mga brake fluid, no? Tsaka coolant. Sa reservoir lang Oo. Iba rin ng ano, yung drain. Pag magde-drain ka, magpapalit ng ano. Tapos, di ba tama ba? Pagka kung anong kulay ng coolant, yun din dapat ilalagay. Bawal halo. Para hindi siya magmukhang rainbow pa. Pucha, yung pala dahilan nun. Alright mga master, update tayo. Naikabit na si Piyaya. Ayan o. Pang Rabasu, natunog. So, nagulat lang ako, kakaiba nga yung relay na ginamit. So, ang tawag ano? Special relay. Heavy Ito, duty. Heavy duty. Kailan nakakita nito master kasi yung usual natin na relay ginagamit, yung mga ganito. So, syempre, big bike. Alright. So, busina. Buksan natin yan mga master. Ay, nagulat pa nga ako. Boom! Rabasu! So, ito mga master. Sisimulan ng baklasin yung mga front brakes niya for cleaning. And, ayun na. Sabi ko nga kanina, isang shop tayo, isang bagsakan na lahat. So, kaya nga, oh. Aray ko. Tagas tropa. Papadali na rin natin yan. Alright, wala na yung front shock nya, baklas na. So ipaparipak natin yan mga master dahil talaga naman, ayan o. Hey, aray ko, big bike pa more. So para smooth lahat ng mangyayari sa motor natin. Guys, ito yung ating airbox at ito yung air filter. So, goods pa yung air filter niya, so walang problema. Ito na mga master yung ating throttle body. Ayun, ang kitap, ang puti na. So, naikabit na yung throttle body, yung spark plug cap at ignition. So, ibabalik na yung airbox para lapit-lapit na matapos to tropa. Front shock mga master. Puti. Oy! Kulay oh. Ay, oh, putik. Ayan tropa, front shock. Parts out. Aray ko. So, ito na tropa. Linis na, no? So, binabalik na ulit. Nabalik na ulit. Ito yung umayang langis. Kulay yung bornal. Okay, palit na tayo. So, ang change oil is next 5,000 or first 3 to 4 months. 2.2 liters kasi palit din ng oil filter.
normal nangyayari yon yung matagal mag-start kasi syempre dahil lilinisan yung mga fuel injector niya, so wala pang gas na pumapasok sa part na yun. So yun, kaya ganoon, sa simula pa lang pagka-start niya medyo matagal. Hindi talaga siya hard starting, yun lang talaga yung nangyayari kasi nga walang gasolina, wala pang nakaimbak na gasolina dun sa papuntang fuel injector papasok sa throttle body niya. Solid! Lagi ang pag-coding ka, relax. Oh. Ikot ng circle. Ano? Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Sunod ulit. Alright mga master, tapos na yung ating pinagawa. Dami nating pinagawa Sobrang dami nating pinagawa sa ating NK400. So simulan natin, tayo ay nagpa-PMS yung throttle body cleaning, linis ng fuel injector, linis ng chain, linis ng brake, mga ganyan. And then the next thing, sinagawa rin natin yung sinasabi kong brake light switch, yung hydraulic brake light switch ko kasi sa likod, sira na. So hinat-ngat daw yun ng sabi ng previous owner. So okay na, winaringan na idol. Limutan ko yung pangalan, hindi ko natanong And then, ayun, nagpapalit na rin tayo na biyaya, yung busina. Ito. Alright. After nun, dapat tapos na wala na dapat gagawin Yun nga lang, napansin nga lang din ni Sir na ating front shock, fourth front shock, medyo tagas-tagas na. So, pinadali na rin natin yan mga master. Para, kumbaga, isahan na nga lang talaga, wala na tayong isipin. Kumbaga, nandito na tayo, edi, nagawa na natin lahat, di ba? So, yun! Kumbaga, tapos na tayo. Na-reset na, wala nang problema. I-scan din pala to, no? So, kasi sabi, i-scan para, kumbaga, may i-reset yata na ganyan. Kailangan i-reset. So, all goods na mga master, all goods na. Bali, ang mangyayari ngayon, ito na, test drive na. So, yun lang, siyempre, kailangan may budget ka rin talaga. Kasi hindi rin biro yung gastos na kakaharapin nyo, lalo na sa pagmahagi nyo may mga PMS or kailangan ipagawa. Pero, yun nga, sabi nga natin, yung motor, tatagal naman yan, basta maalagaan mo, no? Wala kang ibang iisipin dyan, wala kang problemahin, basta alaga siya sa maintenance. Tamang paggamit ng motor, tamang maintenance, scheduled maintenance, kumbaga pwede rin mas maaga, no? Wala kang ibang problemahin. So, yun, mamaya, pagka medyo nasa highway na tayo, testing natin yung rumekta ng konti. Kasi mahirap na, baka mamaya ma-end-cap tayo Maraming salamat sa shop na pinunta natin kay Virgo. At sa kanila sir, nalimutan kong itanong yung pangalan. Shoutout sa inyo, maraming salamat!